Amen. It is good to be in the house of the Lord. Amen. Ngayon po ang katapusang linggo ng Pebrero. How many of you were here in 2009? Nandito ka na noong 2009 sa Lifeway. Are you sure? Ilan na nandito noong 2009? Okay. So, I'm asking you this because today I'm going to start lagi kong ginagawa ito, usually every first months, the first 2 months of the year. Medyo late na nga ngayon, we will start today. I'm going to do a financial freedom messages in the next 4 weeks. And today, we are going to start with debt. Okay? Sabi nga nila, till death. Amen. Hindi nga lang kamatayan, kundi ang utang. Till death to us part. I'd like you to open your Bibles with me in the book of Deuteronomy chapter 28. And ito po ang sinabi, the Lord will open the heavens, the storehouse of His bounty, to send rain on your land in season and to bless all the work of your hands. You will lend to many nations, but will borrow from none. I'd like to stress that. Magpapahiram ka raw sa maraming mga bansa, ngunit hindi ka manghihiram kanino man. Okay? The Lord will make you the head, not the tail. If you pay attention to the commands of the Lord your God that I give you this day, and carefully follow them, you will always be at the top, never at the bottom. You will always rise above circumstances. You will always be at the top, not the bottom. These are the promises of the Lord. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa umagang ito, simula ng araw na ginawa mo para sa amin, simula rin, Panginoon, ng series of messages that I'm going to do about financial freedom. Lord, dalangin ko na ngayong araw ito ay simula ng kalayaan ng marami sa kanilang mga finances. And that, Lord, you are going to prosper your people. You are going to prosper your people for the sake of your glory, your honor, and your praise. Lord, salamat po sa gagawin mo sa aming kalagitnaan. Ito ang aking isang magdalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Kaya ko po tinanong kung kayo ay nandito noong 2009 because I have made this particular seminar which we are going to finish today. Okay? At katulad po ng sinabi ng speaker natin nung nakarang linggo, meron po akong 37 slides today. And so, I'm going to dwell at least 5 minutes for every slide. So, 37, mga 2 oras na. Or 3. Anyway, wala naman kayong gagawin, di ba? May gagahan pa kayo ng maayos? Okay. So, napakahalaga po ng mensahe ngayon dahil ito ang groundwork. Okay? Ito dapat ang unang-una na nakaalaman upang kayo ay magkaroon ng kalayaan sa inyong mga finances. Amen! Amen! Kami niyo gusto mong makalaya. Amen! Okay? And so, noong 2009, I started this and I heard a lot of testimonies after that. Dahil ang tinatawag na kalayaan sa utang, yun ang number 1, yun ang groundwork. Yes. Hanggang may utang ka, hindi ka malaya. Yes, true. You understand? Yes. Ang nangungutang daw ay alipin ng nagpapangutang. Yes. Sino sa inyo dito ang gusto maging alipin habang buhay? Wala naman siguro. Kanya lang, lagi tayong, ang unang iniisip natin pagka wala na tayong pera, lalo na kung may emergency sa Pilipinas, ay tatakbo tayo sa pahiraman ng pera.
True or false? True. Gusto natin instant relief. So dala-dala mo na yung iyong passport at saka yung iyong ID at mamimili ka na lang dun sa Central, UA ba or ano pa nga yung iba? Prime, ano pa iba? Okay, ang dami doon. HS. Okay? Dadali mo lang yung iyong passport saka yung iyong ID and wala pang isang oras paglabas mo meron ka ng 20 mil. At habang buhay na pagdurusa. May 20 mil ka at habang buhay na pagdurusa. Okay? Now, ikaw ay narito sa Hong Kong at ito yung opportunity mo na ikaw ay lumago. Narito ka sa Hong Kong at sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay mo ay nagkaroon ka ng pagkakataon kumita ng ngayon ay 35 mil na yata sa isang buwan. Okay? And yet, in spite of the 35,000 pesos na kinikita mo buwan-buwan, para bang hindi ka makaahon? Mas lalo kang parang sinasakal ngayon kaysa nung nandun ka sa Pilipinas. Okay? And ito ay reality ng marami. Ngayon, ang text na binasa natin, sabi diyan, to be in debt is never God's plan for your life. Okay? Lagi niyong naririnig sa akin na simula noong ako ay naging pastor hanggang ngayon, hindi ko naranasan ang mangutang. I have never experienced borrowing any money. Hindi ko rin naranasan manghingi. Ako lang ang pastor na hindi niyo naririnig na, uy, libre mo naman ako niyan. Gusto ko niyan. Ako lang yata ang pastor na hindi nagpaparamdam. Okay? Now, mga kapatid, the Lord will open the heavens. Sabi niya, bubuksan ko ang langit and the storehouse of His bounty. At uulanin kanya in the land, in your land, in season, to bless all the work of your hands. Now, alam natin na Israel ay agricultural land. Sabi niya, ipapadala ko ang ulan sa bawat season, and I am going to bless the work of your hands. And then He made this promise, you will lend to many nations, but will borrow from none. Hanggang ngayon, pinutupad ni Lord ang kanyang pangako sa Israel. Israel is never a borrower. Israel always lend to many nations. Yes. Even right now, that tiny land in the Middle East, Israel mo, titingnan mo, malaki pa yata ang Hong Kong eh. Okay? Kung titingnan mo Israel, napakaliit niya. And yet, ang technology, ang innovation, and many things na nangyayari sa buong mundo ngayon, the new technology coming from Israel. And even they supply a lot of things from there. Yes. Okay? So you will lend to many nations what will borrow from none. The Lord will make you the head. Ayaw ng Panginoon na napag-iiwanan ka, hindi ka magiging buntod. Okay? Mas kaya yung buntod. Yun ang laging inihahampas eh. Okay? The Lord, if you pay attention to the commands of the Lord your God that I give you this day, the only requirement of God is obedience. Yes. And so take heed this morning. If you are ready to listen to me, I want you to obey. Okay? Obey without question. The word of God. Kasi if you pay attention to the commands of the Lord your God, I give you this day and carefully follow them, you will always be at the top, never at the bottom. Amen. Wow. That is something, isn't it? Now, alam niyo ba yung word na mortgage? Yes. Say that word with me, mortgage. Mortgage. Dalawa ang kahulugan ng mortgage eh. Unang-una sa lahat, ang kahulugan ng mortgage ay pagsasadla. Okay? Ang pangalawa, na magsasadla ka dahil gusto mo ng pera. Ang pangalawang kahulugan ng mortgage ay utang. Laging utang yan eh. Okay? Halimbawa, papatayo ka ng bahay sa Pilipinas, lalapit ka sa isang ahensya, uutang ka ng pera doon para magkaroon ka ng bahay. Yung bahay, hindi mo pa pag-aari hanggang hindi mo nababayaran unti-unti in the next 30 years. Yes. You understand? Yes. True or false? True. So, ibig sabihin, naka-mortgage yung bahay mo.
Alam niyo ba na ang word ng mortgage is a French word? Hahatiin mo natin yung word ng mortgage sa dalawang na katagap. Ang una ay mort. Okay. Anong ibig sabihin ng mort? Okay, yung post-mortem. Anong ibig sabihin ng post-mortem? After death. Pre-mortem, before death. So yung mort, gala ay ginawang mortem, ang ibig sabihin ay death. The word mort, rigor mortis. You heard of the word rigor mortis? Okay. Ito ay nangyayari pagka namamatay ang tao, nagkakaroon siya ng rigor mortis na napaparalyze ang kanyang katawan. Ang ibig sabihin, rigor mortis. Now, yung word na mortis is death. So, yun ang kahulugan ng mort. Yung gage, kasi gage, di ba? Mortgage. Actually, mortgage yan eh. Yung word na gage sa French ay pledge. Okay? Pangako. Pangakong magbabayad hanggang kamatayan. Hello? Kaya pagka ikaw ay baon sa utang, pangako yan na ikaw ay magbabayad hanggang kamatayan. Napakasamang word, right? Hello? Okay? Now, becoming debt-free, and this is my goal for each and every, my desire as your pastor, is I will have a congregation na walang utang. Amen. Bakit ayaw ko sa utang? Kasi ang utang pinagsisimulan ng kaguluhan. Yes. Ang magkaibigan na magkaibigan nagiging magkaaway ng dahil lang sa utang. You understand? Na wala kang peace kung ikaw ay may utang. Okay? Ikaw ay alipin kung ikaw ay utang. I cannot say anything positive about debt. It is always negative. Okay? Now there are some exceptions, but anyway, before that, let's read this. Becoming debt-free is about more than just paying off your debt. It is about discovering freedom. You are not really free if you are in debt. Yes. Lagi nasa back of your head mo yan eh. Lalong-lalo na kung hindi ka na naman makakabayad. You understand? And so, you're about to discover freedom, flexibility. Noon talaga nga, ngayon kung ikaw ay baon sa utang, hindi ka makakilos eh. Wala kang flexibility. Pagdating ng pera mo, dadaan lang sa kamay mo, pambayad sa utang. Okay? Now, control. You do not have control over your life, your finances, and your future. Lahat po ng, babalik rin ko na lang ang tanong para walang mapahiya o ayaw kong ma-embarrass ka. Lahat ng walang utang taas ang kamay. Hallelujah. Ibig sabihin, yung hindi nagtaas ng kamay, ang dami niyo. Ngayon, ang araw na ginawa ng Diyos para sa iyo, kapatid. Amen. Okay? Now, then, ang utang daw is so ingrained in our culture. Yes. Alam niyo ito, yung sinabi ni David Ramsey. If you are going to type the name of David Ramsey in your Google, kung i-google mo siya, siya ay isang financial guru. I always follow him. I want you to follow him. You will learn a lot from him because he is a Christian. He is a multi-billionaire. Kanya lang bago siya naging multi-billionaire, galing siya sa pagiging mahirap, na-bankrupt siya sa kanyang business, and he started really from the ground up. And over the years, he has learned these many principles. And one of those things that he says is this one. Debt is so ingrained in our culture that most Americans or Filipinos can even envision a car without a payment. Karamihan sa mga Pilipino sa Pilipinas, hindi magkakaroon ng sasakyan kung hindi siya utang. Kasi ang baba ng down payment ngayon sa sasakyan eh. Yes. May Gmail ka lang, may sasakyan ka na. Hello? Katupunta namin ni Sister Leonor sa department store, may mga nakahilera doon ng mga sasakyan. Sabi niya, Dad, 10,000 lang, may sasakyan na tayo. Oo nga, 10,000, may sasakyan ka na,
pero ilang taon pagkurusa. Amen? Hallelujah. You cannot even envision a car without payment, a house without a mortgage, a student without a loan. Sa Amerika, ito yung kanilang burden, yung student loan. It is in the billions. And credit without a card. We've been sold debt with such repetition, with such fervor that most folks cannot conceive what it would be like to have no payments. So para sa atin, normal na. In fact, sa United States, at ngayon nangyayari na sa Pilipinas. Meron na silang tinatawag din sa Pilipinas na credit score. Pag nangutang ka at maayos kang magbayad, tataas ang credit score mo. It is just a ploy for everyone who was na masanay na mangutang. Kaya kasi yun ang gusto ng bangko. Nauutang ka palagi, tataas ang credit score mo, and the higher your credit score goes up, the more money you can borrow. Kaya nga, pagka ikaw ay na-hook up sa debt culture, you will be a slave forever. Kaya mamamatay ka na lang, iiwanan mo sa iyong mga loved ones ang utang na ipagpapatuloy nilang mayaran. Okay? Hallelujah. And so, let us start with the many reasons why we borrow. Ang napakaraming dahilan kung bakit tayo ay laging nanghihiram. Unang-una sa lahat, dahil sa kalamidad. Yung kalamidad naman, hindi palagi. Kanya lang minsan ginagawa nating excuse, may kalamidad, wala na akong isasaing. Okay? And so, ang pinakamadali nating utangan ay ang sari-sari store na pinakamalapit sa bahay mo. And ganito ang kultura sa Pilipinas, di ba? Yung pinakamalapit na sari-sari store, alam ko may listahan ka doon. Okay? Listahan ng suka, kape, bagoong at kung ano-ano ba. Tingi-tingi. Now, nung panahon ni Nehemiah, mayroong famine. And si Nehemiah naging governor ng Israel. Lumapit sa kanya, dumaing ang mga tao, sabi nila, we are mortgaging, isinasanla na namin ang aming mga bukirin, aming fields, ang aming vineyards, and our homes. The only purpose was to get grain during the famine. And wala na silang ibang resource, wala na silang ibang matakbuhan, ipinrent na nila ang lahat para lang sila ay mabuhay at makakain. Now, may mga pagkakataon na ganon. Yes. Okay? And sana na hindi na mangyari sa iyo at tuturuan ka sa ating gagawin ngayon in the next series that we are going to do. I am going to encourage you na kailangan meron kayong emergency fund. One of the things na kailangan mong i-build up is yung tinatawag na emergency fund. 6 months na emergency fund na ready ka pag nawalan ka ng trabaho. Okay? Marami sa inyo, pagka kayo ay na-terminate, mamaya pag-uwi ninyo, it is the end of the world. Para bang end of the world na. Bakit nga? Wala kang emergency fund. And sa pag-uwi mo sa Pilipinas, mangungutang ka na naman. Amen? Yan yun. Because of calamity. Ang kalamidad po ay pinaghahandaan. Sapagkat hindi natin alam kung kailan siya darating. Ngunit darating at darating siya. Ang termination ay calamity. Amen? Ang pagkakasakit ay kalamidad. Ang aksidente na mangyayari ay kalamidad. At dapat ay pinaghahandaan. Maliwanag po ba? Okay. Now, pangalawa, because of circumstances, may mga pagkakataon talaga hindi mo maiwasan. The wife of a man from the company of the prophets cried out to Elijah. Ito ay asawa ng isang propeta. Sabi niya, ang iyong lingkod na aking husband na propeta ay patay na. And you know that he revered the Lord. Alam mo na pinagpipitagan niya ang Panginoon. But now, his creditor. Akalain mo, propeta? May utang? May creditor siya. Okay? Hindi ba niya na-foresee in the future na mamamatay siya? Iiwanan niya yung utang sa asawa niya? Hindi ko alam. Pero ito nangyayari. But now his creditor is coming to take my 2 boys as his slave. Noong unang panahon, para makabayad ka sa utang, kukunin yung mga anak mo, gagawin alipin para lang makabayad sa utang.
And marami sa atin ay nakaranas na ng gano'n, na kukunin sa mga yung para gawing collateral ang yung ating kalabaw, yung ating ginagawang collateral. Okay? And so, because of circumstances that are beyond our control, kaya napakahalaga na meron kang tinatawag na emergency fund. Okay? And later we will teach you how to do that. Now, debt, ang utang daw ay katulad ng mga pitag. Easy enough to get into. Napakadaling pasukin ng utang. Napakahirap makalaya. Hello? Alam niyo, pag tumanggap ka ng dito pa naman sa Hong Kong, pag mangungutang ka ng 20,000 tapos 20% ang interest, ang tatanggapin mo hindi na 20,000 eh. Minus na yung 20% kaagad. Siguris na talaga sila. Pero tuwa ka kasi ilan ang 20% ng 20,000? 4,000, right? Okay, 16 na lang ang tatanggapin mo. Pero tuwa ka pa rin. Okay? Kasi nga, ganun tayo eh. Ang tinitingnan natin yung kapal ng pera, hindi yung ibinawas. Pero magsisimula kang magbayad, 20,000 pa rin. Hello? Ay, minsan kayo hindi nyo na iniisip eh. Basta gusto ko makuha ko ng pera, mabayaran kagad yung aking dapat mabayaran. At ako'y makakahinga ng maalwan. Hindi ko alam, hindi ka pa rin makakahinga. Pagdating na ng end of the month, ando na. Kailangan i-subtract mo na sa tinanggap mo yung iyong monthly na babayaran. Hello? True or false? Okay. So, napakadaling pasukin ng utang. Huwag mo siyang pasukin, kapatid. Napakahirap makawala sa unang. Pangatlo, ito yung masama. Tayo'y nangungutang because of covetousness. Gusto mong magkaroon ng ganito, gusto mong magkaroon ng ganyan, gusto mong kumain ito, gusto mong maglakad, mamasyal, gusto mong mag-happy-happy. Covetousness. Watch out! Be on your guard against all kinds of greed. A man's life does not consist in the abundance of his possessions. Totoo, gasgas na itong quote na ito, pero totoo siya. May iPhone ka na, wala ka namang ipon. Okay? Minsan, ganun tayo, mayabang eh. Okay? Mayabang. Tinanong ko kahapon anong iPhone na meron tayo? Akala ko iPhone 4 pa rin tayo. 17 na pala. Okay? And yet, hindi ko sinasabi na hindi ka bibili ng mga gamit. Okay? You deserve to have one. But you need to be able to buy it in cash. Okay? Pag na-fulfill mo na itong mga sequence na sasabihin ko sa inyo in the next 4 weeks, saka ka palang makakabili ng gusto mo. You understand? Kasi kung hindi mo i-delay ang iyong gratification, lagi kang dahog, lagi kang nawawala ng hininga. Okay? Nawawala ka ng joy. Bakit? Kasi nga ikaw ay alipin. And sa lahat ng sa maraming pagkakataon, it is always because of covetousness. Si Lord mismo nagsabi nito, watch out. Be on your guard against all kinds of greed. A man's life does not consist in the abundance of his possessions. Okay? Greed, not need, gets us into debt. Next slide. Okay, mabilis naman akong slide kayo, yung 37 madali na. So, greed, not need, gets us into debt. Okay? Kung linggo-linggo ka mag-share tea, kwentahin mo siya. Okay? Lagi kong ina-advise sa mga
during the seminar like this, sa pagtuturo na tulad nito, at the beginning, kung wala ka pang financial freedom, and I have done this for many, many years in the past, I always track down my expenses. Okay? Yung notebook, hatiin mo yung pahina sa dalawa. Yung unang column, income. Maliit lang yung income, isang line lang. 5,000 Hong Kong dollars. Income. Ang expense, mahaba yun. Minsan 2 page. Okay? Now, kung ang iyong income ay 5,000, tapos ang gastos mo ay $5,010, you are not living within your needs. Sumubra ka lang ng $10, you are no longer living according to your means. Ibig sabihin, inutang mo na yung $10. Saan ka magkakaroon ng $10 kung 5,000 lang ang sahod mo? Again? Again? And so, o baka, ayaw ko naman sabihin, kinupit mo. Okay? Yung $10. Pag ang gastos mo ay sobra pa sa pinita mo, alam niyo, ang financial freedom is not about mathematics. Madaling kwentahin eh. You understand what I'm saying? Yes. Ang financial freedom is about your attitude towards money. Amen? Okay. So, because of covetousness, pang-apat, because of the credit culture, sinabi na natin kanina, for the love of money is the root of all evil, while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrow. So, kadalasan daw, dahil sa credit culture, maraming nagbibenta dyan, 4 gives lang, 3 gives, and minsan sasabihin nyo, 1% lang magpapautang ako, pinakamababa yung aking interest rate, okay? Yung iba, 20% sa mga pahiraman, 10% lang ako sa iyo. Still, yung 10% is something to think about. So, because of the credit culture, kailangan huwag kang makisabay sa mundo. Learn how to pay cash. If you cannot pay in cash, isa lang ang ibig sabihin nun, you cannot afford. If you cannot pay in cash, you cannot afford it. Sinong dinadaya mo? Okay? Meron kaming kataga sa Bisaya, nagpaka-arong ingnon. Hindi ko alam sa Tagalog yun. Nagkukunwari na meron, wala naman. Okay? Kaya, uutang na lang. Okay? Now, minsan, afford naman natin, kanya lang alam mo na it is going to remove a large chunk on your budget. Still, you cannot afford it. If it is not according to your budget. Okay? And so, kanina sinabi ko na being in financial freedom is not about mathematics. It is about attitude. Because the problem is not a financial problem. It is yourself who is the problem. At yun ang sinusolve natin ngayon. Okay? Sana ma-solve ka na mamaya. Amen. Okay? Now, here, you can only fix a financial problem by fixing yourself. Okay? Hindi mo malapansin, sinabi ko na kanina, nasa Pilipinas, wala kang kita, wala kang problema eh. Ang iniisip mo lang lagi, ano, may sasain pa ba? Okay. Ngayon, kumikita ka ng 35,000, mas marami ka ng problema. You understand? Why? Kasi lumawak na yung pagkakagastusan. Kasi mayroon ng iniisip na iba pa yan. Kaya hindi nagtitipid, hindi nagpapahadyan. Maliwanag? Amen. Okay. So, you can only fix a financial problem by fixing yourself. Now,
Ito, pinakamalala sa akin ito. Number 5. Nababaon tayo sa utang because of peer pressure. Pinipressure tayo ng kaibigan. Iutang mo naman ako. Mag-garantor ka sa akin. Okay? Lahat ng nakaranas na maging mag-garantor, taas ang kamay. Thank you for being honest. Okay, thank you for being honest. Tatlo lang yata ang honest dito. 4, 5, 2 eh. Okay. Now, kadalasan ang karanasan ng isang garantor hindi maganda. Imbis na wala kang problema, ikaw ang problema ngayon. Pinahabol-habol mo yung nangutang na hindi naman ikaw ang gumastos. Para lang ipaalala sa kanya, oy, tinawagan na ako nung inutangan mo. Okay? Hallelujah. Imbes na wala kang problema, nagkaroon ka ng problema. Now, tingnan natin. Siya raw na nagbibigay ng security. Ang ibig sabihin yun, lahat ng naggagarantor for another will surely ulitin natin. He who puts up security for another will surely suffer. Kapatid, ang tawag ko sa naggagarantor, tanga. Sasabihin na, marami nagsabi sa akin, Pastor, ang sakit mo magsalita eh. Paano ka makikisay kung hindi ako magsasalita ng masakit? Katangahan! Parang wala kang pinag-aralan. Parang hindi ka graduate. Sa UP ka pa naman ang galing. Okay? Patawag mga kapatid, pastor nyo ako eh. Amen? And so, he will surely suffer. Whoever refuses to strike hands in pledge is safe. Now, ang humihiling pa naman sa'yo na mag-garantor sa'yo, yung kaibigan mo. Yes. Okay? Tapos sasabihin niya, Kristiyano ka pa naman, ayaw mong tulungan. Ikaw naman, si ate. Tawag ko sa'yo si ate. Okay? Hindi mo mapigilan ang sarili mo. Tanga. Do not be a man who strikes hands in pledge. Hindi lang 2 beses, 3 beses ito sinabi ng Panginoon ni Solomon. Huwag ka raw magiging guarantor or put up security for debt. Kasi kung wala kang means to pay, kasi ang ibig sabihin ng guarantor, pag hindi siya nakabayad, ikaw ang magbabayad. You understand? And so, if you lack the means to pay, pati yung higaan mo, kukunin ng creditor. Okay? Hallelujah. And so, my dear friends, my dearly beloved, I love you. Do not be a guarantor. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, do not be a guarantor. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka na uulit. Sabi ni Nathan Morris, I don't know him, but he said something great. Every time you borrow money, you are robbing your future self. Ninanakawan mo ang iyong kinabukasan. Kaya, kapatid, pag nanghihirap ka raw, magnanakaw ka sa sarili mo, sa sarili mong kinabukasan. True. Number 6. Okay na ba? Yes. Mahaba pa ito. Okay? Ika-6. Ito matindi rin ito. Because of family pressure.
Lahat ng napipressure sa family sa Pilipinas, taas ang kamay. Amen. Yes. Lahat ng napipressure ng iyong nanay at tatay kahit na, hindi kahit na may asawa ka o single ka, napipressure ka sa iyong father and mother, taas ang kamay. Oh, okay. Hallelujah. Para sa iyo ito. Now, people who want to get rich, a lifestyle, fall into temptation and are trapped into many foolish and harmful desires that plunge men into ruin and destruction. Early in our ministry here, may isang na lumapit sa akin, na isang member ng church, wala na siya dito ngayon. Iisipin ko sino siya. Umiiyak siya at sabi, Pastor, tulungan mo naman ako. Bakit? Kasi ang nanay at tatay, pinipressure ako eh. Ano ang pressure na inaano sa iyo? Sabi niya, ipinatutubos ni tatay ang lupain na naisanla. Sabi ko, gaano kalaki ang perang dapat mong tubasin? Mga 500,000. And sabi niya, ako lang daw ang may kakayahan na tubusin ang lupang yun. Paano ko siya tutubusin? And wala na silang palaging paulit-ulit na sinasabi sa akin, tubusin ko raw ang lupain. Sabi ko, wag. Pastor, nanay at tatay ko yun. Sabi ko, wag. Kasi ilan kayong magkakapatid? Sabi niya, 6 kaming magkakapatid. Kailan pa sa magkakapatid? Nasa gitna siya. Okay? 5. Sabi ko, alam mo, pag mawala na yung tatay at nanay mo, at tinubos mo yung lupa, pag-aawayan niya ng magkakapatid, kahit na ikaw ang tumubos, yung parte mo lang ang makukuha mo. Ngayon, kung papayag ang nanay at tatay mo, nagagawa kayo ng kasulatan na pag wala na sila at natubos mo na yung lupa, ikaw ang may-ari ngayon, gagawa sila ng deed of sale sa iyo. Pwede mo siyang tubusin. Maliwanag. Hello? Wisdom, kapatid. Minsan pinipressure ka na bumili ng bangka. Minsan pinipressure ka bumili ng tricycle. Hindi lang nanay at tatay, minsan yung kuya mo, inuungot niya lagi sa iyo na bilhan mo ako ng tricycle para may hanap buhay ako. Or mayroong sabi sa iyo na mayroong napakagandang business dito, ikaw ang mamuhunan, happy tayo. Kapatid, alam ko ito sapagkat 2 beses na kami ni Sister Lenore na pumasok sa ganyan kasi nga, kapatid. Okay? Kapatid niya, kapatid ko din. Okay? I once gave 30,000 lang naman, at least maliit lang yung pera, 30,000 pesos. Fast forward sa 3 buwan lang eh. Okay? Hindi kumita. Yung kapital pati, wala na. Yes. You understand? Yes. Mga kapatid, do not ever make, you cannot be the savior of the family. Okay? Hindi ikaw ang mesiyas ng pamilya mo. Huwag na huwag mong sasabihin pag magbabakasyon ka, igagapang ko kayo. Gagapang ka talaga. Kaya hindi ka na gagapang, hinahod pa. You understand what I'm saying? Learn how to say no! Okay? Pag uuwi ka sa Pilipinas, huwag imbitahin ang mga kapitbahay. At magpapakain ka sa mga, huwag mong gagawin yan. Hello? Bakit nung umalis ka ba, may tumulong sa kapitbahay? Bakit mo sila pakakainin? Mayabang ka kasi. Pag uuwi ka sa Pilipinas, huwag kang magpag-ibang dito. Bakit ganito magpapariban 3 times the cost? Mayabang ka kasi.
Ayan. Bakit di ka naman magparibalay ang dami nagreto sa Pilipinas? Yes! Tapos! Yes. Eh, mayaman ka kasi. Okay? Hallelujah. Learn how to say no. Pag uwi mo sa Pilipinas, ang daming mga lalapit sa iyo. Yes. Kahit na yung hindi mo kailangan matagal, ang panahon na hindi ka pinapansin, darating sa bahay. Okay? May dalang isang piling na saging. Ang purpose ng pagbisita is uutang sa'yo. Learn to say no. Amen? In fact, pag uuwi ka, huwag kang magbigay ng anunsyo na ikaw ay uuwi. Yung asawa mo lang dapat ang nakakaalam. At pag uuwi ka, bigyan mo ng instruction yung pamilya mo doon sa Pilipinas, yung asawa mo at dalawang mga anak, sabi mo, salubungin niyo ako sa Davao. Kung ang bayan ninyo ay nasa Tigos. Okay? Katulad sa akin. Doon na tayo makita sa Davao. Punta ka doon sa Green Windows Hotel. Kasi ano kapatid, ang number one priority mo pag uwi ka ay pamilya. Hindi mo marami siya pag uwi ka. Yung first 2 days, medyo matakas ang dating. Confident na confident. Diba? After a week, tingin ka na ng tingin sa mga. Okay? Nag-iisip ka na sino kayong mga kapangan. Kasi nga, mayata. Remember? Attitude problem. Okay? The whole clan does not need to know na uuwi ka. Every time na uuwi ako, walang alam. Seryoso na nakakalam uuwi ako. Okay? And so, you see, 1 month vacation leave. Don't be pressured to splurge and treat everyone. You are not duty bound to treat anyone. Okay? And by the way, lipas na po yung door to door. Lahat ng door to door mo, pwede mo nang bilhin sa Pilipinas. At saka tigilan na yung pagtudor to door ng basahan. Yung mga giveaway ng iyong mga employer, mali na lang kung talagang presentable pa. Yes. But anyway, tingnan nyo, magkano ang cost ng pagpapador to door? Libo-libo din. Kasi yung pagpapadala lang, libo na eh. Yung ilalagay mo pa, libo din. Eh lahat ng China made, nato na rin sa Pilipinas. Okay? So mag-isip-isip ka. Instead na jumbo box ang ipadala mo, yung maliit na box naman. Tapos sasabihin sa iyo ng iyong father-in-law or mother-in-law, umuwi ka pa. Okay? Mga kapatid, over the years, nakita ko ito, naranasan namin mag-asawa. And that's the reason why I can tell you this. Amen? Hallelujah. Now, number 7. Because of false responsibility. Ano ibig sabihin yan? Alam niyo ba na kahit si Moses nagreklamo sa Panginoon? Ito ang reklamo ni Moses kay Lord. Anong nagawa ko para ma-displease ka sa akin and inilagak mo ang lahat ng kabigatan ng mga taong ito sa akin? Okay? Tayong mga Pilipino, very close ang family ties. Yes. And for that reason, even extended families, problema ng iba, pinoproblema mo. Now, I'm going to tell you this. Sabi ni Moses, ako ba ang nagpaanak sa lahat ng tao ito? Nasabi mo na rin ba yan sa sarili mo? Did I give them birth? Why do you tell me to carry them in my arms
comes as an nurse, carries an infant. Where can I get meat for all these people? Alam ko ba ng karne? Para sa lahat ng tao ito. They keep wailing to me. Now listen to this. Huwag kang magpapaanak ng hindi mo anak. Hindi naman nila sinabi sa iyo na gagawa sila ng anak. Pero pagka 8 months na, ayan na. Tatawag na sa iyo. Tulungan naman ako. Gusto kong cesarean. Yan na tapos sasabihin ko sa iyo, may pera ka naman, gawin mo kaming private. Now, marami sa atin sa Pilipinas ay irresponsible dahil sa iyo. Ay sa'yo na rin, hindi nyo nakuha eh. Maraming tao sa Pilipinas irresponsible dahil sa iyo. Kasi inaasahan ka nila eh. Eh, dapat, kasi ang mag-asawa, yung asawa dapat ng kapatid mong babae, eh alam niya na nahaharap siya sa malaking gastusin pagka mabubuntis yung iyong kapatid. And so, huwag kang magkikialam. Eh, basta lang sasabihin ko, ay, hindi ko naman alam yun eh. Alam niyo lagi ganito, pag may naghihirap sa amin, or sa akin, qualify ko muna kung dapat pa talagang tulungan. Pag dapat tulungan, hindi ko na pahihiramin, bibigyan ko na lang. Kaya lang, huwag mo ibigay yung buong cost. Okay? May nanghihiram minsan sa akin ng 10,000. Sabi ko, okay, naawa ko. Sabi ko, eto ang 1,000. Hindi ito utang, bigay ko sa iyo. Hanapin mo na yung 9,000 sa iba. Pagka nakasampu ka, nakatulad ko, solve na yung problema mo. Kasi niya, Pastor, may pera ka naman eh. Alam ko, may pera ako, pero hindi nakalaan para sa iyo. I want you to be very forthright. Yes. Totoo yun, may pera ka. Pero hindi ang perang pinaghirapan mo ay para sa kanila. Amen. May mga priorities ka. Yes. Alalahanin mo yung iyong mga priorities, alalahanin mo yung iyong budget. Amen? Learn how to say No. ang pinaka-priority mo ay ang iyong family. Amen? Gumagaan ba ang pakiramdam o bumibigyan? Gumagaan, Pastor. O pagkatong Okay. So, katulad ni Moses, meron tayong tinatawag ng false responsibility. Now, no matter the situation, never let your emotions overpower your intelligence. Kasi kaya lang naman tayo na nagkakaroon ng wrong decisions na magpahiram ng pera or mangutan is because yung emotions natin ay nangingibabaw sa ating intelligence. Now, hindi ko sinasabi na hindi ka tutulong. In fact, the Bible tells us na kung may manghihiram, dapat ay tulungan natin. Kaya lang, hindi naman sinasabi na ikaw lahat ang gagastos. You understand? And so, magbigay. Now, kayo na may mga problema sa every time na yung parents natin becomes older, nakakailangan sila ng old age care. Now, lalo na kung marami kayong magkakapatid, you need to meet all your siblings at pag-usapan. Hindi dapat na dahil ikaw ay nandito sa Hong Kong at silang lahat ay nasa Pilipinas, ikaw ang sasalo ng lahat ng kanilang responsibilidad. Amen? So dapat lahat may contribution kahit na maliit. Ay kayo, pag pinagsama-sama mo lahat yun, makakagaan. Amen? Hallelujah. So ganun lagi. When our old folks are still there, ngayon wala na silang lahat, pumanaw na. Pero nung mga panahon yun, I used to go home to my family, and Eleanor used to go home to her own family.
meet with all the siblings kasi maraming mga magkakapatid. Pinag-uusapan natin yun. At prangkahan. Sabihin na hindi lang dahil sa kami ay nasa Hong Kong na kami lahat ang gagastos. No? Siguro malaking chunk, yes. But tutulong kayo. Okay? Yung walang-wala, abay siya ang magbabantay sa hospital. Okay? Yung walang may bibigay, abay siya ang pupunta doon sa bahay at tutulungan yung you will fulfill your duty as a son or as a daughter. Para hindi ka nagbibigatan. Okay? Now, the consequences of irresponsible death. Unwanted responsibility. Yung responsibilidad na hindi mo gusto. Katulad ng ikaw magbabayad dahil naggaronto ka. Unwanted responsibility yan. Unwanted responsibility pagka ipinatutubos nga ng tatay mo yung mga ari-arian. Or, number 2, untimely bankruptcy. I have seen with my own 2 eyes, some, hindi naman marami, 2 o 3 lang nakita ko, from Lifeway, bankruptcy talaga. Nung dumating ako, we have a member na 3 bangko ang may utang siya. Kasi nga, yung unang utang, ang pinambayad yung pangalawang bangko, tapos sinisigil na uli ang pinambayad yung ikatlong bangko. Bankruptcy. Wala nang, yung tinatanggap niyang sahod, minsan kusing wala na siyang tinatanggap. Okay? We have to help her na makaahon, not by paying off her debt, no? We just contribute to, paglalabas siya, kami namamasahe sa kanya, nagpapatanghalian, and all that. And yet, it took a while, hindi taon, bago siya nakabangon. Na hindi ko gustong mangyari kahit kanino man sa inyo. Okay? Amen. Anong meaning ng itong silence na yun? Depleted resources. Okay? Pagka naranasan mo ng magsanla, karamihan sa isinanla, hindi na makukuha ulit. Ruined budget. Inability to save. Hindi ka na makapag-ipon. Kaya nga gusto ko na mag-deal ka agad natin itong utang sapagkat hindi ka talaga makakapag-ipon pagka may utang ka. Nagkakaroon ka ng emotional trauma. Marami sa inyo ay older than your age. Because of death. Kasi nga mayroong emotional trauma. Strained relationship between husband and wife, children, and then uncertain future. Nakakawa minsan yung iba. Darating ka dito na pasan-pasan mo yung iyong maleta. Okay, top pipi. Okay? Uuwi ka top pipi pa rin. Okay? Hallelujah. Sana naman pag uwi mo yung medyo class na luggage. Okay? Medyo gagawin. Perpetual cycle of death. Psychological kasi ang death. Kasi instant gratification siya. Nasolve ka agad yung problema kasi andyan na yung pera. So, magkakaroon ng release. And so next time na meron na naman problema, uutang na naman. Kasi your brain remembers that there is relief in death. Momentary lang yung kapatid. Ngunit habang buhay, napagtulusan. Okay? Amen. So, eto na tayo. Saka pa lang natin sasagutin ito. How do we live a debt-free life? Alam mo ba na gusto ni Lord na i-enjoy mo yung sahod mo? Yes. How many of you na i-enjoy mo naman yung sahod mo? Amen. Really? Okay? Kasi lagi nararanasan ko dito sa Lifeway, pagka third week na, naghahanap na kung sino makikikain dyan. Saan pwede makikain, Sino nag-birthday or whatever.
Kaya medyo nagugulat ka, sumusulpot na lang sa hindi mo na mag-cell group dito baka dito. Eh kasi nga, third week na. Sabi ni Lord, ni Solomon sa Ecclesiastes, a man can do nothing better than to eat and drink and find satisfaction in his work. So gusto ni Lord na satisfied ka sa trabaho mo. This too, I see, is from the hand of God. For without Him, who can eat or find enjoyment? And then sa second, sabi niya, I know that there is nothing better for men than to be happy and do good while they live, that everyone may eat and drink and find satisfaction in all his toils. This is the gift of God. Okay? So matutal, gusto ni Lord na nai-enjoy mo ang iyong trabaho kahit na mahirap. Okay? Kahit na ang iyong circumstances within the household ay hindi magaan. Pero at least pagtanggap mo ng sahod mo, hindi nakakulot ang iyong noo. Paano mo pagkakasyahin dito? Hindi ganun dapat ang unang mo eh. Dapat iwinawagay mo yung mga Hallelujah! Sahod na naman! Hallelujah! Naranasan mo ba ng unang dating mo dito sa Hong Kong? Wow! Ganun na lang ang tuwa mo na tumanggap ka ng napakarami yung amo mo ba? Imbis na bigyan ka ng tagwa 1,000, ginawa niyang tagwa 100. Para matama mo kung gaano kadami. Lalo na kung 50-50 yun. Baka ganito ka pa. Okay, tama si Minang doon mo yun. Hallelujah! Okay. Para bang kaya mong bilhin ng buong Hong Kong. Hallelujah. Okay? Nawawala na tayo. Now, you cannot get out of debt while keeping the same lifestyle. Kung lagi kang nagpa-fine dining, kada sahod mo, you cannot get out of debt. Kaya bakit hindi ka makakaimot? Kung linggo-linggo kang nag-share tea, magkakasakit ka. hindi lang yun. Okay? Yun pa. Diba? So, hindi na kaila sa ating mga Pilipino ang magtipid. Kaya, dapat baguhin mo yung lifestyle mo. Amen? Siguro, hindi masama na mag-fine dining ka, kumain ka lang sa isang masarap na restaurant. At least once every quarter. Once every 3 months. Hello? Okay. Kasama na doon yung ating anniversary. And, yun na lang, Pastor. Okay? Kasi nga, lalo na kung bago ka dito sa Hong Kong, lahat ng dumating dito last year lang, nandito ka. First time mo sa Hong Kong last year. Okay, ito yung panahon ng pagtitipid talaga. Maliban na lang kung nandito ka, yung mga nag-raise ng hands na sabi ko nandito kayo since 2009. Yun yung mga raon na, meron na silang track record. Okay? Nakapagpatapos na ng mga anak yan. Okay? Hallelujah! Pwede na silang kumain ng maayos kada labas. Or kada sahod. Hello? Pero habang last year ka lang galing. Okay? Abay, huwag ka muna layas na layas. Okay? Huwag ka muna punta sa mall. Pagdating mo dito sa church, okay? Umupo ka sa isang tabi, sa park, magmuni-muni, at maglista ng mga expenses mo, at umuwi ka agad sa bahay. Okay? Para hindi ka na, sa bahay ka na mag-agahan, sa bahay ka na rin mag-apunan. Yes. Okay? Pero kung ang style mo, mag-Starbucks ka sa umaga. Wow. Okay?
Okay? And then, sa hapon naman, magsasayseria ka. You understand what I'm saying? Yes po. Hindi ka aaset suday. Maliwanag po ba? Yes. Tipid-tipid mo na. Okay? Nang maintindihan kita kung nagbaong ka nung sa talagyan mo ng hot water doon at pupunta ka doon sa sunog. Magkakain. Lalo na kung ikaw ay bagong dating. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mayabang. Okay. So here is your number one way to get out of debt. Number one, by living within our means. Hallelujah. Bagong dating ka, nagbabayad ka pa ng pinupunta mo dito. Lahat na nagbabayad pa ng agency fee, taas ang kamay. O wala na. At least, nakalaya ka na sa agency. Pero nangutang ka sa Pilipinas, lahat ng may binabayaran sa Pilipinas dahil sa trip mo, wala na rin. Praise the Lord, meron pa isa. Okay? For I have learned to be content in whatever circumstances. Contento lang. Okay? Hindi ka pa mayaman. Yayaman ka rin. Okay? Yayaman ka rin. I know what it is to be in need. I know what it is to have plenty. Ay, sanay-sanay kayo sa hirap. Sa Pilipinas, mahirap doon eh. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do everything through Christ who strengthens me. Lagi mo sasabihin, okay lang, kahit mahirap pa ngayon, hindi ako bababayaan ng Diyos. Amen. You remember our speaker last Sunday? Yes. God was with Joseph whether he was in prison, Yes. or whether he is in Egypt, or whether he was promoted out to become the prime minister. The Lord was with Joseph. And so, always remember, live within your means. Hindi dapat susobra sa 5,000 ang gastos mo. Yes. Kaya, ngayon pa lang, ina-advise na kita publika ng notebook. Maliit lang. Okay? Pastor, nandito na yan. Nandito na yan. Kapatid, kahit na ano katulong mo sa math, hindi mo matatrack down lahat ng ginagastos mo. You understand what I'm saying? Yes. Buy a notebook, track down your expenses. Doon mo makikita kung sobra ka sa 5,000. Okay? A lower interest rate doesn't make a debt go away. Kahit na gano'ng kababa yan, huwag kang utang. Okay? I want you to avoid debt like a plague. Iwasan mo ang utang na parang siya ay COVID. Amen? Kung gusto mong umasenso. Number 2, by devising and following a budget. Ito na. Lahat ng may budget, taas ang kamay. Monthly budget, may monthly budget ka. Yes. Okay. Kayo na nagtaas, lahat ng may budget pero hindi nakasulat. Taas ang kamay. Pag hindi nakasulat ang budget mo, hindi budget yan eh. Ganun tayo niyan. Dito na yan, pastor. Memorize ko na yan eh. I tell you, hindi ka serious kung hindi mo siya nililista. Amen? Hallelujah. Unless na meron ka ng, maniniwala ako sa iyo kung meron ka ng savings ngayon. Okay? Magkano ka ba?
Kung may savings ka na kahit na 200,000 pesos cash in bank. Okay? Napakababa ng threshold yun. May alam ako ilan sa inyo meron ano. Okay, I know. Huwag mo lang itaas ang kamay mo, utang pa ba? Okay? I know of a few members of Lifeway na meron ano. Kaya lang ang wish ko, na bago ka umalis dito sa Hong Kong, meron kang 1 billion. And you can have that. Kung seryoso ka. If you are going to stay with me, na seryoso ka, you are going to have 1 million bago ka uuwi sa Pilipinas. Kung hindi ka mag-determinate, ha? Hello? Amen. Na marami sa inyo, pailing-iling na. Kapatid! Hallelujah! You can! Amen? And I will show you some secrets, okay? And so sabi dyan, suppose you want to build a tower, gusto mo magpatayo ng bahay. Will he first not sit down and estimate at the cost to see if he has enough money to complete it? Or if he lays the foundation and is not able to finish, everyone who sees it will ridicule him, saying, this fellow began to build and was not able to finish. Kasi walang bill of materials. Walang cost projection. Alam mo, pag magpapagawa ka ng bahay, meron niyang cost estimate. May plano. Okay? So, ipaparegister mo siya. Mag-ano ka ng, yung matinong bahay ha. Hindi yung bahay na, basta magbabahay ako. Okay? Tapos, maghahanap ng carpentero. Anong gusto mong bahay, sis? Ganito. May drawing ka naman, pero ikaw ang nag-drawing. Okay? Dapat ganito ang kwarto dito ang, gusto ko may sala na maganda. Okay? Ngayon, nung minatik-matik na nung kasi yung carpentero, hindi naman siya engineer eh. Yun nasa ko nagsakit. Tingnan niyo sa Pilipinas, napakaraming bahay na walang bubong. Puro kabilya na nagsundutan na gano'n. Kasi ang gusto nung may-ari, 2 palapa. Naubos na yung pera. Okay? Yung iba naman, walang finishing. Ang bintana, kumot. Hello? Nangyayari hindi? Yes. Palagi. Bakit? Walang budget. Ganun din. It happens in small ways every month here in Hong Kong. Na-obtain mo ba yung iyong goal for this month? Na makasave. How many of you are saving on a monthly basis at least 20% of your income? Dapat yan, pagkadalaga ka at wala kang iniisip sa Pilipinas, hindi lang 20% na. Kung pwede nga, hanggang 50%. Kasi libre na kayo pagkain. Libre kayo ng tirahan. Alam niyo ba, kahit na yung nandyan sa labas ay kumikita ng 15,000, mas maayos pa kayo. Kasi nagre-renta sila ng bahay. Hello? Amen. Kayo hindi ka nagre-rent. Libre tubig. Libre kuryente. Libre kain, libre wifi. Yun nga lang, libre mura. Hello? Tiisin mo na yung mura. Siguro naman ngayon ay sanay ka na. Pasok dito, labason. Tumuna medyo bayat yung ka pa. Happy na ako. Iuwi niyo ako sa Pilipinas. Ngayon palaban na. Ngayon medyo tigas na. Okay. I like this with John Maxwell. Sabi niya, a budget tells you where to go, where your money will go.
So that you don't wonder where it went. Ayan. Minsan kayo nagtataka kayo, "Uy, second week pa lang, nasaan ang pera?" Tangan mo. Ayan, ikaw lang ang gumastos. Ninakawan ako. Kasi amen. Kasi nga walang budget eh. You understand? Now, here is now the budget principle I want you to follow. Ito yung tinatawag na 70, 20, 10. Baliktarin natin, 10, 20, 70. Okay? 10% is your giving. That belongs to the Lord. Okay? Sinabi na natin noong nakaraang linggo, before the coming of Nelson Verona, that whether you like it or not, ang dunong, okay, yung wisdom. In fact, you will never really understand what I am telling you, not unless susundin mo ang Panginoon in this area. Kasi siya ang nagbibigay ng opportunity, siya ang nagbibigay ng seed, siya ang nagbubukas ng pinto. Okay? Kasi kung hindi mo susundin si Lord, kahit anong lecture pa ang pasukin mo concerning financial breakthrough, hindi ka magkakaroon. Amen. Okay? So, kasama lagi yun sa budget. Okay? Giving. Give your 10%. In fact, sabi ko na nga sa inyo nung nakaraang linggo, a week before, last week, na sinusunod ko yung prinsipyo ni Pastor Nese, matagal na hindi ako gagastos muna hanggang na hindi ko na ibibigay yung para sa Panginoon. Okay? And I have learned to give more than the 10% that is expected of me. 12.5% or 13% na ibibigay ko sa Panginoon. I hope na maging 15% siya. Ang hindi ko sinasabi na gagawin mo yon, yung minimum giving natin nga is 10%. Diba? Sinabi na natin na minimum giving is 10%. Ang ceiling ni Lord, generosity. Amen. Amen? Hallelujah. And so, yung 20%, savings yun. So, 20% ng kinikita mo is how much? 1,000. Kung 5,000 ang sahod mo, the 20% dapat savings yun. Ang savings mo, nandun na yung SSS. Lahat ng wala pang SSS, taas ang kamay. Mag-enroll kayo sa SSS. Kasi nga, kahit na naghulog ka lang ng 200 ang minimum ngayon, no? 200, 300. 4? Okay. For 4,000 yung highest ceiling. Pero yung minimum is about, hindi kung 500 lang yata ngayon. And whatever. Clear it up with SSS. Wala na ako sa SSS ngayon, nag-pension na ako. Yung savings mo, kasama na dyan yung SSS. Dagdagan mo siya ng MP2. Yes. Pag-ibig. Okay? Bakit? Sa Pilipinas ngayon, ang pinakamataas na interest rate sa savings is MP1 and MP2. Ha? Yeah, you can do it online or you can enroll sa probinsya ninyo. May mga opisina doon ng pag-ibig. Pwede kang doon sa kanila magbayad. Okay? Akala mo yun, ngayon ko lang naranasan yan. Kasi akala ko yung SSS, hindi ka na pwedeng mag-MP1 noong panahon na nandito ako. 2 years ago, naghulog ako sa MP1, tinanggap naman. So, nagbabayad ako ngayon sa MP1 at MP2. Retired na ako. Pero nung maghulog ako sa MP2, wow! Naranasan ko yung unang dividend na binigay sa akin. Kumita ako ng 7%. Now, depende yan sa ihuhulog mo. Kung naghulog ka ng 100,000, 7,000 kaagad yun. Hindi mo
makukuha yan sa kahit anumang bangko sa Pilipinas. In fact, sa bangko sa Pilipinas, ninanakawan ka. Paunti-unti. Kaya bags, instead na ilagay mo siya sa bank, ilagay mo siya sa MP1. Again, mas protected siya. Bakit? Government ang ano to, MP1 at saka MP2. Again? At saka wala kang tax. Sa iba, pagka halimbawa, mag-i-invest ka sa stock market, pag kumita yung pera mo ng, halimbawa, 7% din, 20% ng kinita mo kukunin ng gobyerno. Kautas na kagad yun. Pag bigay sa'yo ng dividend, less than 20% na tax sa government. Sa MP1 at saka sa MP2, wala silang deduction. Maliwanag. Amen. Okay? Kaya nga gusto kong magkaroon kayo ng 1 milyon. Kahit say, gusto ko na ibigay ninyo yung 500,000 times 7%, magkano? 35,000. 500,000. Karma pa. Anyway, basta malaki siya. Ngayon, hindi mo makukuha yung MP2 in any time, kundi after 5 years. Na gusto ko siya, kasi at least hindi mo siya kukunin. Yes. Para pagtanggap mo, meron kang 35% ng iyong initial deposit. Ano? Amen. Yun yung 20%. SSS, MP2, and kung dalaga ka, hindi 10, 20, 70 yan. Okay? Kung wala kang responsibility sa Pilipinas, you are carefree, gawin mo siyang, yung 20% gawin mong 30 hanggang 40%. Kasi nag-iipon ka for your retirement. Okay? Hallelujah. Remember, I told you na nagulat ako, nag-invest kami ni Sister Leonor sa isang hospital sa Bigo City. Yes. Now, I just found out that that hospital is already the leading hospital in our city. Dati tumanagad na ako ng 1,000. Napapagiti ako pero hindi masyadong wide. Yung ngiti ko kasi I invested 200,000, 3,000. Sabi ko, kaya ito lalaki? Nagulat ako nung bumalik ako nung January sa Pilipinas. You know how much I received? Hindi ba? Pwede sinabi. Baka utakan niyo ako. Wag na. Basta I received at least, sabi mo nga, almost 10 times eh. Okay? My friends, unti-unti lang yan. Okay? He who saves little by little grows the investment. Okay? So, pero paano ka mag-i-invest kung wala kang ipon? Paano ka mag-iipon kung may utang ka? Sino ang priority? Yung utang o yung ipon? Yung utang. Sino mo? Hindi mo alam, ha? So, may bala kayong hindi magbayad. Kaya nga, sabi ko sa inyo, you have to live a debt-free life. Why? You cannot save if you have debts. Yes. Kasi priority ang magbayad. Bakit? Sa scripture, sabi ni Lord, walang hiya daw ang taong hindi nagbabayad ng utang. The wicked will borrow and will not pay. Now, sa lahat na nangungutang ng 20-20, okay? Tapos limot-limot lang kasi 20 lang eh. Wicked ka kapatid pagka hindi mo binayaran. Okay? Kaya huwag kang mag-take advantage sa isang kapatid sa pananampalataya. 20 lang naman. Yung kapatid din na inutangan, parang wala lang din sa kanya. Kasi 20 nga lang. But then again, in the record of heaven, hindi ka nagbabayad ng utang. Hello? Amen. Gusto mo umasenso? Magbayad ng utang. Huwag mangutang. So, saan mo kukunin yung ipapadala mo sa Pilipinas? Yun yung ibabudget mo, kasama sa budget mo. Magkano gagastusin mo kada nagdi-day off ka.
Mamasahe, tuition fee, electric bill, dami. Wi-Fi, sana libre na sa bahay nyo. Anyway, so, you really need, the more you are spending, the more you need to have a solid budget. Number 3, by not guaranteeing the debt for another. So, huwag ka talagang mag-guarantor. Magkahiwalay na kayo magkaibigan, ginagarantayan ko sa iyo. Magkahiwalay na kayo, huwag kang mag-guarantor. Okay? Gawin mo akong sangkalan. Papaalam mo na ako kay pastor kung papayag siya. Kasi kadalasan yung pangungutang na yun, nahihiya siya. Lalo na kung dito siya nag-t-shirt. Again? Hello? Now, a person who can't pay gets another person who can't pay to guarantee that he can pay. And that is the madness. That is the madness where we are in. Parang hindi nyo yata naintindihan sa Ingles. Tagalogin natin. Ang isang tao na hindi makabayad, maghahanap ng isang tao na hindi rin makabayad para garantiyahan na siya ang magbabayad. Now that is the madness of credit culture. Okay? Okay ba kayo? Amen. Pang restless na kayo, medyo. Number 4. By discriminating between needs and wants. Dapat may discernment ka. Ito bang blouse na ito? Need o want? Yes. Again? Kapatid, alam mo ba na ang iPhone 17 ngayon? Magkano ang iPhone 17 ngayon? 7,000 Hong Kong? 11,000 Hong Kong! Sobra sa 2 buwan mong sahod! Ano ang diferensya ng iPhone 17 sa aking Samsung? Hindi ko na alam kung kailan ko siya binili. Andiyan pa rin siya hanggang ngayon. Ang importante, kapatid, nakakapatawag ka, nakaka-receive ka, nakakapag-scroll ka ng kaunti. Walang pinag-ibahan. You understand? Hanggang hindi nagbabago ang lifestyle mo, and it is here, lagi kang naiinggit sa kasama mo, hallelujah, hindi ka aasenso. Okay? So, you shall not set your desire on your neighbor's iPhone, his manservant, or his dress, his family, or his boyfriend, or anything that belongs to your neighbor. Yan ba ang sinabi dito? Hindi. Kaya lang yun ang equivalent sa ating kultura ngayon. Okay? Now, it is not your salary that makes you rich. It is your spending habits. Now, I will add another version. It is not your salary that makes you rich. It is your saving habits and investing habits. Now, huwag kang papasok sa isang investment na hindi mo alam. Dahil lang sinabi ng kaibigan mo, uy, nagdoble yung pera ko in 2 days. Ang yung pinag-impisan mo, magnanakaw. There is no such thing. In fact, the highest interest rate there is in the world today that is legit. Siguro mga 20% lang, hindi nalalampas doon. At saka hindi siya in a month or in a year. It has to be in a year. Okay? Walang bangko ngayon na magbibigay sa iyo ng anything beyond 4 or 5%.
Mabuti nga yung mga Paymaya, ay yung mga digital banks. Ang lalaki ng kanilang kanya lang may risk yung digital banks eh. Now, I am not suggesting na mag-save ka sa digital banks because it is easily, you can easily be scammed. So, ano yung mga bagay na you can invest? Personally, I go for cooperatives. Okay? Sinabi ko na ito sa inyo noon pa, na I am invested in 4 cooperatives ngayon sa Ligo City. Meron akong investment sa Tagum, Tagum Cooperative. Meron akong investment sa USPD, United Sugarcane Planters Development in the Philippines. Pati cooperative ng mga tricycle driver, pinasok. Okay? And it's earning something every year. Okay? And then yung hospital na pinasok namin ni Sister Leonor. Why cooperatives? Because cooperatives is owned by you as the investor. Ngayon, kung meron kayong 1,000 na nag-invest doon, tapos meron siyang capitalization, you have to look at the background of the cooperative. Huwag lang, may cooperative dito, pasok ka ito ang aking pera. Okay? Mag-research muna. Now, of course, binigyan ka nila ng seminar. Now, do not invest in a cooperative that is less than 1 billion in capital. Hindi billion ang billion. And all these 4 cooperatives na pinasok namin ni Sister Leonor, more than 1 billion ang capital nila. Kasi, sabi nung may nakapag-advise sa akin, kahit na malugi sila, yung tinatayuan na lang ng kanilang investment, ibibenta nila yung ibabahagi sa inyo super ng iba. You understand? Hello? Yes. Now, ang pinakamatagal namin sinalihan yung hospital, it's been there. I invested for the last 15 years already. Kada taon naman may pumapasok na kahit kaunti. Na-surprise na lang ako nung last na uwi ko, yun yung pinakamalaki na tinanggap namin na dividend. So there are highs, there are lows. So it is not your salary. If you will depend on your salary only, you're not going to reach. Okay? It is your spending habits, most especially. Bakit? Pagka hindi mo na-control ang iyong spending habits, hindi ka makakasave. Pag hindi ka nakasave, hindi ka makaka-invest. Pag hindi ka nag-i-invest, wala kang extra money. Alam mo na? Okay. Isang bagay pa gusto kong pasukin, kaya lang, lagi ako nag-a-attempt, nagdadalawang isip ako because it is very electronic. Itong real estate investment trust. Kasi malaki siya. Okay, kahit na maglagay ka lang ng 50,000 pesos, wow, ang returns niya malaki talaga. But you have to do research. Okay? Now, by delaying gratification. Okay? What causes fights and quarrels among you? Don't they come from the desires that battle within you? Kada uwi ko sa Pilipinas, yung aking asawa for the last 2 years is bugging me. Bili na lang tayo ng sasakyan. Ayaw ko na sumakay ng tricycle. Ang sagot ko lagi sa kanya, dream on. Okay. Dream on. Now, lately, uso na ngayon sa Pilipinas ang electric cars. Yes. And it is gaining prominence hindi lang sa Metro Manila, dun mismo sa bayan namin, sa Davao. Ang dami nang bumibili ng BYD, Tesla, okay? And so, I don't know, pinag-pray namin na kailangan pa namin bumili ng sasakyan, hindi. And so, last na pumunta kami ng Davao, dinaanan kami ng isang kaibigan na pastor din, na may mag-aarang sasakyan. Alam mo kung saan niya kami dinala? Sabi niya, sama kayo sa akin sa Davao, mag-ikot-ikot tayo. So nag-ikot-ikot kami. And nung hapon,
hapon na, dumaan kami sa kasa ng BYD. Okay? Build your dreams. Yun ang ibig sabihin ng BYD. Build your dreams. It's a Chinese company, Chinese car. And it is fully electric. Now, yung pagpapasok ka doon, feeling great kang gagalangan ng mga sasakyan, electric, you know. There is one car na napansin ni Leora, napansin ko rin, ang ganda. Yung maliit lang na parang SUV, small SUV. Seagull ang pangalan. And it's cost, you know, a little over ₱1 million. Sabi niya, Dad, ito na. Kausap namin yung representative. Ang unang tanong ko kaagad, kasi electric car siya, something clicked in my mind. Meron akong solar power sa bahay. Sabi ko sa kanya, can this be powered by my solar energy at home? Sabi niya, yes! Sabi ko, ha? So hindi na ako gagastos ng gasolina, hindi na ako gagastos ng pagpa-plug na charge ng electric. Although cheap na ngayon mag-charge ka ng electric, 1/3 ang poste. Now, sabi ko, okay, we'll pray another 3 months. Pwede muna ako sa Hong Kong. At kung sabi nila na yes, then probably we will. So, habang nandito ako, sige akong kausap doon sa nag-install ng aming solar energy sa bahay. Sabi ko sa kanya, how much does it take for me to plug an electric car in a solar system? Sabi niya, oh, easy. You have just to change your inverter, which will cost you another few thousands. And dagdagan mo yung panel sa taas para mas malakas ang higop ng energy. And then you're set to go. And then, tinanong ko si Sister Pilar, check mo nga magkano ginagastos natin pag namabasahe tayo ng tricycle. And I was shocked. Minimum, pagka nandun ako sa Pilipinas, dalawa kami, yung 100 pesos is, hindi lang 100 pesos na nagagastos namin sa tricycle. Kasi ang tricycle ngayon, one way, 20 pesos na. Yes. Okay? Yes, one way. Yeah, hindi mo lang siya napapansin kasi 20 ka lang ng 20, mamera lang yun. Nung kinuwet na namin, sabi niya, tayong dalawa, kung 150, mababa na estimate yun. True. Multiply mo siya by 30 every day. 30 days. That is 4,500 pesos sa tricycle. Multiply mo siya kaagad by 12. 4,000 na lang para madaling kwentahin. 48,000. Gawin mo ng 50. Kaya mo yun, tricycle lang, nagbabayad ka ng 50 mil. Yes. Sa Isang isang taon. taon. Aba yung 50 mil, babalik na yun sa'yo. Isang labas Kasi wala kang gastos sa gasolina. Eh sa Bigos lang, paikot-ikot lang kami. You understand? Yes. Okay? Pag mamamalengke, kung dalawa kami, 40, edi buwelta. May nakalimutan. Hindi lang isang beses na kasi. Alam mo? Yes. Now, kanino nanggagaling ang wisdom? Kung ako ay driven by emotion, kasi gusto kong mabigyan ng si Sister Leonor kasi asawa ko. Eh, matagal na kami bumili ng sasakyan. Siguro sira na ngayon. You understand? Yes. At nagbabayad ako ng gasolina. Tinanong ko ang isang pastor, who is very close to me, yung naghatid sa akin, magkano ang ginagastos mo sa gasolina sa isang buwan? Between 4,000 to 5,000 pesos. Hello? Yes. Sabi ko, ang Panginoon talaga, timing siya. Okay? Now, you have to delay gratification. Ano po gusto mo magka-iPhone? Relax. Pag kaya mo nang bumili, iPhone 100 na siya. Luma na yung iPhone
17. Pag kaya mo nang bumili. So, wag muna ngayon. Yes. Are you getting me? Yes. May natututunan ba kayo? Yes. Now here, if you can't pay cash, you cannot afford it. Don't buy. Don't put your card on that. So if you can't pay cash, you cannot afford it. Don't buy. Number 6. Okay pa kayo? Sa oras na. By being cautious about opportunities. Napakarami pong opportunities ngayon sa internet. Okay? Opportunities about love. Okay? Kaya maraming nai-scam. Love scam po ang tawag doon. Financial scam, mas marami. Now listen you who say, today or tomorrow we will go to this or that city, spend a year there, carry on business, make money. Why? You didn't even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. Now, bakit ito yung scripture na napili ko? Kasi lahat ng bagay patungkol sa investment man, saving or what, give it to the Lord in prayer. And mag-dwell ka muna, meditate on it. Ask the Lord, Lord, ano ang direction mo para sa akin? Lord, na hindi ko pagsisihan ang mga taon na inilagay ko dito sa Hong Kong. Okay? Why? Life is short. Okay? Nung dumating ka dito sa Hong Kong, ang kinis pa ng iyong hello, baby face, and very nice, very beautiful. Eh ngayon, tingin ka ng tingin sa salamin, lalo na sa umaga. Magbang-brush na. Tumatanda ka lang kapatid. Okay. Hindi naman yung tumanda ka kapatid, basta you are getting richer. Okay? You are getting closer to financial freedom. Kaya hindi ka makaalis dito sa Hong Kong kasi nakakatakot umuwi. Darating ang panahon, hindi ka na matatakot. Amen? How many of you ang wish mo maging 60 ka dito sa Hong Kong? Marami nang sabi sa akin yan, no. Meron bang ganun? No. Para sa papalapit yung araw na yun. Papalapit yung araw na yun. You have to make up your mind. Okay, number 7. By not taking responsibility that is not yours. Pag hindi mo responsibilidad, huwag kang makialam. Okay? Pag narakulinigan mo, wala ka nung isasain sila doon. Huwag kang makialam. Pag dumating sa iyo, wala na kaming isasain, bigyan mo sa sanggata. Okay? Huwag mo bigyan ng isang sako. Ano? Minsan, yung pinaghirapan natin ng ilang taon, isang iglap lang na mawawala kung ang hindi ka makapagsabi ng no. Okay? Now, ito Tagalog na ito nga. Hindi mo responsibilidad na ayusin ng iba. Can I hear an amen? Amen. Ulitin natin, hindi mo responsibilidad na ayusin ng iba. Amen. Kung pinili nilang magloko, kung pinili nilang mali, pagsabihan lang pero tandaan, hindi tayo makapagbabago sa isip nila. Magbabago lang sila kapag ginusto nila. Kahit kulitin mo sila at talak sa kanila kapag ayaw nila, ayaw. It doesn't matter kung asawa mo yan, anak mo yan, or kapatid mo yan, or extended family mo yan, pag ayaw, hindi. Si Lord lang magpagbabago eh. Amen. Kaya, hands off. Okay? Number 2, hindi dapat natin sinasalo ang lahat. Hindi kasi Superman. At lalong hindi tayo
tayo si Lord na kaya saluhin ang problema ng lahat. We can help or share wisdom para maliwanagan sila, pero never blame yourself kung hanggang doon lang talaga ang kaya namin. Hindi malulutas yan kahit saluhin man natin ang lahat. Okay? Ikaw na palagi kang nagbibigay ng tulong sa kapatid mo, pero hanggang hindi niya natututunan at tulungan ang sarili niya, hindi siya makakaabot. Okay? Ito, medyo masakit na naman ito eh. So, sorry ha. Hindi ako sabi nito. Maging mabait ka, pero huwag kang maging... Okay? Don't tolerate disrespect or repeated mistakes. Maging mabait ka, pero huwag mong hayaan na abusuhin ka or i-take advantage ka. Know your limits. Alam mo kung mali na yung ginagawa sa'yo, and you should refuse to the same table with people who cross these boundaries. So, ito, over the years, ito yung natutunan namin mag-asawa. Lagi kaming may boundary. Okay? Kung tutulong kami sa isang tao, kung nasa Pilipinas, hanggang 1,000 lang talaga. Alam namin yung aming capacity. Hello? Hindi namin kailangan magsinungaling. Pag may manghihirap sa amin, alam namin may pera kami. Sabi niya, oo, may pera kami. Kaya lang nakalaan na sa napakaraming bagay. Ito lang ang kaya namin itulong sa'yo. Okay? Maglagay ka ng boundary. Pagka bastos, huwag mong kausapin. Pagka beyond na sa propriety yung ano sa'yo, talikuran mo lang. Yun yung tinatawag ng boundary. Huwag mong hayaan na ikaw ay masaktan. Huwag mong hayaan na ikaw ay inaabuso. Nasa sa'yo yan. Meron kang boundary dapat. And kung minsan, ang pinakamasakit na mga abuso sa atin, pamilya namin. Yung tatay at nanay minsan, nagdidemand lang kung ano, dahil nandito ka sa Hong Kong. Just say no. Mukhang mahirap. Sama, tingin mo sa akin. Okay. Lapit na tayo. Number 8. Sinabi na natin ito kanina, itigil mo na ang pagiging tagapagligtas ng iyong pamilya. You are not the savior of the family. Para sa mga may asawa, for this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and they will become one flesh. So lagi yung pinag-aasawayan ng mag-asawa ay ang kanilang in-laws. Okay? Lalong-lalo na kung yung lalaki, mama's boy, or yung babae, daddy's girl, or something like that. Now, pero matindi yung mama's boy. Okay? Talagang malaking problema yun. So, kailangan maintindihan ninyo na nung ako'y nag-asawa in 1987, all my years before that, wala nung nakagraduate ako, wala na akong ginawa kundi tulungan ang aking mga kapatid na makapag-aral. In fact, naging breadwinner ako ng aming pamilya. Pero nung nag-asawa ko noong 1987, sinabi ko sa aking mga kapatid, this is the end of my assistance. Tutulong pa rin ako, pero hindi katulad noon. I pray sometimes the Lord, lahat ng family namin, lahat ng aking mga siblings, may trabaho. Meron na silang kanilang mga bahay. And sinunod nila ako. Nakita ko ang pagsisikap nila kasi nung sinabi ko na this is the end, ito na ang katapusan ng pagtulong ko sa inyo. Okay? Tutulong pa rin ako, but between life and death. Ang priority ko ngayon ay ang aking family. Amen. Kaya mo gawin? Okay? Mukhang hindi. Pakitingin mo.
Kaya mo yun? Hallelujah. Nakita mo na ba itong taong ito? Wala akong makita ng babae eh. Lalaki lahat. Okay. Minsan parang ganyan tayo eh, di ba? Pinapasan natin, kakayanin ang lahat dahil mahal ko kayo. It's a good statement. But far from reality. The truth is, hindi mo kayang kayanin lahat. The sooner you realize that, the sooner is your financial freedom coming. Okay? So huwag mo pasanin ang hindi mo dapat pasanin. Amen? Magkaroon ka ng boundaries. Okay? Now, tumigil ka na sa kaiisip, bakit ginagawa nila ito sa akin? Stop asking why they keep on doing it and start asking yourself, bakit ko sila inaaalala? Yes. Okay? Sige, simulan natin ang magtanong mamayang gabi. Bakit ko inaalam itong mga taong ito na lagi na lang kada birthday ako magpapatanong ng birthday? Bakit ko ginagawa ito? Tuloy, hindi ako nakakaipon. Tapusin ko na, matahimik pa kayo eh. For the single, no widow may be put on the list of widows unless she is over 60. Magkaroon kayo ng listahan ng mga dapat niyong tulungan. Kaya lang i-qualify ninyo yung inyong tutulungan. Ito bang tutulungan ko talagang hindi niya kaya kung hindi ko siya tutulungan? Wala na bang ibang mas may karapatan pang tumulong sa kanya kaysa sa akin? Na kayo na mga dalaga, yung inyong mga pamangkin, auntie, okay? Auntie, birthday ko na biya. Okay? Hallelujah. Eh, yung ate nga, hindi nag-big birthday dito eh. Hallelujah. So, huwag mo daw siyang ilagay sa listahan ng mga widows unless he is over 60. Has been faithful to her husband and is known to her good deeds, such as bringing up children. Ibig sabihin, i-qualify mo yung character. Okay? Kung hindi matino, bakit mo tutulungan? Ang tulong mo hindi makapagbabago sa isang taong hindi matino. Lalo na kung matagal mo nang sinasabihan, magbago ka naman. Or, magpadala ka ng isang somebody na makapagbibigay sa kanya ng salita ng Panginoon. Pagka hindi siya ganoon, don't. By number 9, by learning to firmly but gracefully say no. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. It teaches us to say what? No. No. Okay? It teaches us to say no to ungodliness, worldly passion, and to live self-controlled, upright, and godly lives. Okay? Learn to say no, save more. You are not just working to survive today, you are building a future back home. Okay? You can be generous and still be wise. You can say no and still be deeply caring. Okay? Last, sabihin mo sa kanya, last na. Balik na naman tayo dito. By honoring the Lord with your income. Honor the Lord with your wealth. With the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled with overflowing. Your vats will brim over with new wine. Saan nagagaling ang binhi? Sa Panginoon eh. Si Lord ang magbibigay sa iyo ng seed. Ngayon, kung ikaw ay farmer, lahat ng nakaranasan magbukid dito, tasa kamay. Pagka nag-harvest ka, inihiwalay mo yung binhi.
Pagka naubos na yung hinarvest mo, kakainin mo ba yung binhi? Bakit alam niyo ang sagot? Okay? Yung binhi, hindi kinakain yun. Yes. Itinatanim yun para magbunga ulit. The binhi, the seed, will ensure the next harvest. Your tithing is your binhi. Amen. Do not eat it. Amen. Give it. Hallelujah. Honoring the Lord with your income. I'm about to say something, nalimutan ko lang. Anyway, last slide. Napulot ko sa internet, wala namang author, so totoo naman ang sinabi niya. No amount of financial advice. Kahit napakinggan niyo ako ngayon, hanggang sa ika-4 na linggo. Okay? No amount of financial advice can match the power of tithing. Amen. Because true financial wisdom begins with a simple shift. Putting God first, not last, even in our finances. Lahat ng tumanggap ng life sheet, ano naman? Amen. Okay. That is first fruit. Okay? Lahat ng tinatanggap natin, na pera man o ano man, we have to give back the 10% that belongs to the Lord. That is the source of your wisdom. Okay? Kaya inaasahan ko na malaki ang offering ngayon. Amen. In Jesus' name. Amen. Pambayad sa lahat ng ating pagkakautang. Okay? Putting God first, not last. Even in our finances. Letting Him lead is the real key to lasting provision and peace. Hallelujah. O paano? Tapos na tayo. Amen. Okay? Shall we all rise? Blessing ang lahat ng naririto ngayong hapong ito, every one of you that desires to have a debt-free life, na ikaw ay magkakaroon ng kalayaan sa utang. Whether may utang ka ngayon or sa darating pang hinaharap. I don't know. How many of you desire na ito yung beginning ng iyong financial freedom? Na magkaroon ka ng kalayaan sa pera, na hindi ka mahihirapan. Na ito yung dahilan kung bakit ka nandito eh. Na sa darating na panahon, magiging daluyan ka ng pagpapala ng Panginoon. And if that is the desire of your heart, just lift up your hands, wherever you are. Nasabi mo, Lord, grant me the wisdom. Lord, pagkaluan mo ako ng tamang pag-iisip, tamang damdamin, tamang puso, Panginoon. Lord, huwag mo akong dalhin na ako ay magiging alipin ng pera, alipin ng pagkakautang. Lord, kailangan ko ang dunong na nanggagaling sa iyo. If this is the cry of your heart, this afternoon, lift up your hands. Yes, nalalaman ni Lord ang kalagayan mo. Kung ikaw ay nahihirapan sa iyong finances, and you know in your heart na may mga pagkakamali kang nagawa, na may mga maling desisyon na ginawa mo sa buhay, lift up your hands. The Lord will forgive you. Yes, the Lord will forgive you right now. And the Lord is going to release you from that bondage if you are going to obey Him. The principles that you have heard this morning will be effective if you are going to obey Him. Are you ready? Lift up your hands. Hallelujah. Tayo po'y manalangin, Lord, nalalaman mo ang kalagayan ko dito sa Hong. Lord, nalalaman mo ang aking kapirahan. Nalalaman mo, Lord, na minsan ako ay kapos. Lord, minsan ako ay nagugulat, hindi ko alam kung saan napupunta ang pera.
Lord, ganito na lang ba ako, Panginoon? Tatanggap at ipapadala sa Pilipinas. Lord, ganito na lang ba ang aking magiging buhay? Hanggang sa ako, Panginoon, ay tumanda. Lord, bigyan mo ako ng kaisipan. Bigyan mo ako ng wisdom, Panginoon. Hallelujah. Lord, narito ako. Lahat ng aking mga pagkakamali, lahat ng mga desisyon ko ginawa patungkol sa finances ko, Panginoon, just forgive me and cleanse me. And let me start all over again. Let me start all over again. Let me know and understand, Panginoon. Lord, your principles, your way, your God, na matutunan ko ang lahat ng mga bagay na ito. At Lord, mai-apply ko ngayong araw na ito at magpakailanman sa aking buhay. Hallelujah. Salamat, Lord, sa ginagawa mo. Let me pray. Father, in the name of Jesus, I pray for release this morning. Lord, those who have sinned against you, I pray that they will be forgiven right now. And Lord, that they will feel it, that they will experience it, the forgiveness that comes from you. And Lord, I pray that we will become good stewards of the opportunities that you have given us. Panginoon, ang lahat ng oportunidad na pinagkaloob mo sa amin ay magkakaroon kami, Panginoon, ng breakthrough ngayong araw na ito. Lord, dalangin ko na ang lahat ay magkaroon ng tamang kaisipan, the wisdom that comes from you, Lord, and the obedience that is prompted by the Holy Spirit. Dalangin ko, Lord, ang banal na Espiritu will prompt everyone to obey and to understand and to know and to act of God. Gagawin nila, Panginoon, ang dapat nilang gawin upang nang sa gayon, ang bawat isa sa kanila ay tunay na magkaroon ng kalayaan. Lord, salamat po sa iyong mga salita. Salamat sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Salamat sa panibagong araw na ginawa mo sa amin. At salamat, Panginoon, sa bagong chance ng aming kalayaan. Sa iyo, pinagkakagawa ng aming mga buhay. The Lord bless you and keep you this morning. And His face shine on you with favor. Hallelujah. And the fellowship of the Son and the comfort of the Spirit. You may prosper. That the Lord may use you. That the Lord is going to exceedingly enrich you in every way. Abundantly. And this is my prayer in Jesus' name.